Lumipas ang mga araw, at sa ikalimang araw, sa wakas ay dumating ang mga zombie. Isang napakaraming bilang ng mga zombie ang lumitaw sa paligid ng Snow Worship Sect, lumalabas mula sa kailaliman ng subway na parang nagambalang pugad ng langgam. Hindi nagtagal, nilamon ng mga zombie ang buong kapaligiran. Agad na dinala ni Jiang Yi si Zokir sa simbahan, at ipinagkatiwala kay Yuan Kongya ang kanyang kaligtasan, pakisiguro na ligtas siya. Pagkasabi nito, pumunta siya sa gusaling pinili niya bilang lookout point. Pagdating sa rooftop, nagsimula ng pumili si Jiang Yi ng mga target. Ngunit dahil sa sobrang dami ng mga zombie, halos hindi makagawa ng malaking epekto ang bilis ng kanyang sniper rifle. Sa kabutihang palad, napakalakas ng firepower ng mga pangunahing puwersa. Para sa labanang ito, ibinuhos ng lahat ng grupo ang kanilang buong lakas. Sa kabila ng matinding putukan, hindi mapigilan ang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga zombie patungo sa Snow Worship Sect. Hindi nagtagal, binuksan na ang pangalawang linya ng depensa, ang firewall. Habang papalapit ang mga hukbo ng mga zombie, agad na sinindihan ang mga nakahandang pampasabog. Dahil sa siksikan ng mga zombie, mabilis na nasunog ang mga hanay ng mga ito nang masindihan ang firewall. 3 firewall ang inihanda ng Radiant Prosperity Base sa paligid ng buong Snow Worship Sect. Sa tuwing lalapit ang zombie at ang dambuhalang kawan ng mga daga, agad nasisindihan ang mga firewall. Ngunit dahil sa sobrang dami ng mga zombie, may ilan pa ring nakakatawid sa firewall at patuloy na sumusulong sa mga depensa. Si Xiao Honglian, na may seryosong ekspresyon, ay namuno mula sa harap, tirahin niyo sa mga binti. Sa ilalim ng matinding putukan, nagkakalasan ang mga braso at binti ng mga zombie. Sa kabila nito, dahan-dahan pa ring sumusulong ang mga zombie gamit ang kanilang dami, papalapit sa huling linya ng depensa ng sangkatauhan. At ang huling linya ng depensang iyon ay walang iba kundi ang mga pinakamatitibay na mutant mula sa 5 pangunahing puwersa. Fully armed na mga mandirigmang mutant, gamit ang iba't ibang sandatang pangmalapitan, ang sumugod sa mga zombie, pumuputol ng walang humpay. Ang mga ordinaryong zombie ay halos walang banta sa mga mutant, ngunit ang kinatatakutan ay ang mga dambuhalang bronze-armored zombies. Hindi inasahan ni Xiao Honglian na daan-daan ang kasamang bronze-armored zombies. Tandang-tanda niya ang footage na ipinadala ng kanyang matapat na tauhan na si Dong Hu bago ito namatay. Isang bronze-armored zombie lamang ang nagkaluray-luray kay Dong Hu at sa kanyang 12 sundalo. Ngayong daan-daan ang sabay-sabay na dumating, paano nila lalabanan ang mga ito? Si Shoga Shinteng, na nakapanood din ng video, ay labis na nabigla. Ngunit sa puntong iyon, walang nagawa si Xiao Honglian kundi ang sumigaw ng may mabigat na tono, lahat, maghanda sa isang labanan hanggang kamatayan. Hindi nila alam na sa rooftop, minarkahan na ni Jiang Yi ang mga bronze-armored zombies bilang kanyang mga target. Kinuha niya ang isang anti-armor sniper rifle mula sa kanyang dimensional space. Malalaking kalibring bala na armor piercing na pinagsama sa kanyang espesyal na kakayahan. Inaasahan ni Jiang Yi na makakita ng kakaibang resulta mula sa kombinasyong ito. Sa isang malakas na putok ng baril, ang bala, na pinatibay ng kanyang kakayahan, ay mabilis na tumama at tumagos sa bungo ng isang bronze-armored zombie. Nang makita ito, isang malinaw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jiang Yi, gumana gaya ng inaasahan. Gayunpaman, mas matalino ang mga bronze-armored zombies kaysa sa mga ordinaryong zombie. Nang makita nila ang nangyari, nagsimula silang magtago sa likod ng iba pang mga zombie. Ngunit ito ay walang silbi laban kay Jiang Yi, na may kakayahang galawin ang espasyo. Dahil sa laki ng mga ito, madali silang maging target kahit na sila'y gumagapang. Sunod-sunod ang mga putok ni Jiang Yi, bawat bala ay tumatama sa kanyang target at bawat putok ay nakakamatay. Sa loob ng ilang sandali, ang malakas na tunog ng anti-armor sniper rifle ay umalinggaw sa buong kampo ng Snow Worship Sect. Si Xiao Honglian at Wei Dinhai ay nanlaki ang mga mata. Kanina lang ay takot na takot sila sa pagdating ng mga zombie na may tansong baluti, pero ngayon, manghang-mangha sila nang makita si Jiang Yi na pinupuksa ang mga ito na parang nagpuputol lang ng damo. Pareho silang napabuntong hininga, laking pasasalamat na kakampi pa rin nila si Jiang Yi. Hindi napigilan ni Wei Dinhai na magkomento, dapat talaga iwasan natin siyang maging kalaban sa hinaharap, baka ni hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Ang mabilis na pagpatay sa mga makapangyarihang zombie na may tansong baluti ay nagpalakas ng loob ng mga kakampi. Sa sandaling iyon, si Xingqian ay sumugod mula sa karamihan sakay ng isang demonic wolf, kasunod ang kanyang buong legion. Ang kanyang kakayahan ay nagpalakas ng moral at kapangyarihang pandigma ng buong pangkat.
Sa isang iglap, tumalon si Shin-chan mula sa likod ng demonic wolf, hawak ang napakalaking battle axe, at bumagsak sa gitna ng hukbo ng mga zombie. Ang matinding impact ay agad na lumikha ng isang malakas na alon, nilipol ang daan-daang zombie. Sumabak din ang higanteng demonic wolf sa hukbo. Huminga ito ng matinding lamig, agad na ginawang yelo ang mga zombie. Sa isang galaw ng malaking kuko nito, nagkapira-piraso ang mga yelong nilalang. Sa pagkakataong ito, si Wei Dinghai ay nagsimulang ipakita ang kanyang kakayahan. Sa yelong kapaligiran, ang kanyang kapangyarihang Ice Lord ay hindi matatawaran. Balot ng frost armor, itinaas lang niya ang kanyang mga kamay, at sa ilalim ng lupa sa harap niya ng libu-libong metro, ang makapal na yelo at nyebe ay nabasag ng malakas. Libu-libong zombie ang walang pagkakataong makaiwas at nabaon sa mga bitak. Samantala, ang mga karaniwang tagasunod ng Snow Worship Sect, armado ng mga espada mula sa Emerald Waterside Base at binigyan ng mga gamot na nagpapalakas mula sa Radiant Prosperity Base, ay naging mga makina ng digmaan na hindi nakakaramdam ng sakit. Kahit na nakagat ng mga dambuhalang daga na mas malaki pa sa tao, hindi man lang sila nagpakita ng sakit bago ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa gitna ng madugong eksena, hindi maiwasan ni Jiang Yi na magtaka, sa ganoong kasimpleng mga estruktura ng depensa, paano nakatagal ang Snow Worship Sect laban sa hukbo ng mga zombie nang hindi nauubos? Tunay ngang nakakapagtaka. Habang iniisip niya ito, abala pa rin ang kanyang mga kamay, patuloy niyang hinahanap at pinupuksa ang mga zombie na may tansong baluti. Samantala, ang pangkat ng mga mananaliksik ay nakapaligid na sa likuran ng hukbo ng zombie, ngunit patuloy pa rin ang paglabas ng mga ito mula sa lagusan. Nag-aalala si Kong Sheng, baka umabot na sa 100,000 ang bilang nila, gaano pa kaya katagal ang maibibigay nilang oras para sa atin? Ngunit walang pakialam si Woody, gagawin ng mga yon ang lahat para mabuhay. Bukod pa rito, basta't mapatay natin ang Zombie King, hindi na natin kailangan pang isipin kung mabubuhay o mamamatay ang mga taong iyon. Sinang-ayunan din ni Bian Jianwu, basta't maayos natin ang krisis sa zombie, ang sakripisyo ng ilan ay sulit na. Malapit na tayong kumilos. Pinakiusapan niya si Meng Xiu na gamitin ang kakayahan nito sa pag-espiya para suriin ang sitwasyon sa lagusan. Pagkatapos makaramdam ng ilang sandali, ibinalita ni Meng Xiu, may malaking bilang pa rin ng mga zombie sa ilalim ng lupa, kasama ang maraming zombie na may tansong baluti at mga puting buhok na unggoy. Naunawaan ni Bian Jianwu, mukhang isang patibong ito. Matapos ang huli nating matagumpay na pagpatay sa Zombie King, malamang alam na nila na gagamitin natin ang taktika na ito. Tila nasusukat na natin ang katalinuhan ng mga Zombie King, maaaring ang kanilang katalinuhan ay nasa level na ng tao, o baka naman ang nagpapakilos sa kanila ay tao rin. Sa puntong ito, nagtanong si Baili Changqing, ano na ang gagawin natin ngayon? Kung napakarami ng hukbo ng zombie sa ilalim ng lupa, napakadelikado para sa ating 7 na sumugod ng basta-basta. Sumagot si Bian Jianwu ng malalim ang tinig, maghintay pa tayo ng kaunti, hayaan muna natin silang makaakit ng mas maraming zombie bago tayo kumilos. Patuloy na tumitindi ang presyon sa mga kakampi. Isang mabilis na pagtataya ang nagsabi na may hindi bababa sa 200,000 zombie na sa pinangyarihan ng labanan. Sa puntong ito, nagsimula na ring makaramdam ng kaba si Jiang Yi, at hindi maiwasang mapabulalas, gaano pa kaya katagal-tatagal ang pag-ataking ito ng mga zombie. Sa wakas, kumilos na si Yuan Kongya laban sa nobya ni Jiang Yi. Sa loob ng simbahan, walang patid ang mga putok ng baril at sigawan mula sa labas, habang nakatayo si Yuan Kongya sa harap ng rebulto, nakatiklop ang mga kamay at bumubulong ng mga dasal. Nahawa si Zokir, Diyos, alam kong nandyan ka, sana'y siguraduhin mong ligtas sina Jiang Yi at ang kanyang mga kasamahan. Biglang narinig niya ang malamig na tinig sa kanyang ulunan, para makamtan ang biyaya ng Diyos, kailangan mo munang maniwala sa kanya. Ang tingin ni Yuan Kongya ay tila may kapangyarihang humigop ng kaluluwa, kaya't hindi nagawang tingnan ni Zokir ang kanyang mga mata. Imbes, iniwas niya ang mukha at bumulong na may panginginig sa tinig, magandang araw, Snow Sect Leader. Sa sandaling iyon, tinignan siya ni Yuan Kongya at nagsabi, gusto mo ba talagang tulungan si Jiang Yi na lutasin ang kanyang mga problema at handa kang lumaban sa tabi niya? Halatang tumago sa puso ni Zokir ang kanyang mga sinabi. Nag-isip siya at sumagot, iyan ang nais ko, pero sa kasamaang palad, isa lang akong doktor. Kaya ko lang ang mga gawaing medikal, wala akong kakayahang sumama sa kanya sa labanan. Mapanuksong nagsalita si Yuan Kongya, sa tingin ko may potensyal ka ring maging mutant. Sa mga salitang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zokir.
Matagal na rin niyang hinangad maging isang mutant, pero naalala rin niya ang babala ni Jiangyi na mag-ingat kay Yuan Kongya. Hindi niya pwedeng tanggihan ng harapan, kaya't mahinahong sumagot, ganoon ba? Ngunit, tila naging maseryoso ang tingin ni Yuan Kongya kay Zokir at sinabi, tunay na may potensyal ka maging mutant, kulang ka lang sa pagkakataon. Naantig si Zokir. Alam niya noon pa na ang pagiging mutant ay nangangailangan ng tapang na harapin ang buhay at kamatayan, at wala siya ng lakas ng loob para rito. Bigla ang lumapit si Yuan Kongya kay Zokir at sinabi, kailangan natin ng lakas ngayon, at kailangan ka rin ng asawa mo. Kaya kitang gawing mutant ngayon, handa ka bang tanggapin? Nang marinig ito, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Zokir. Alam niya na ang babaeng kaharap niya ay tunay na may ganitong kakayahan, pero hindi niya pwedeng kalimutan ang babala ni Jiangyi. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, kalmado na ang kanyang isip. Tinanggihan niya ang kamay ni Yuan Kongya na nakaabot sa kanya at sinabi, salamat sa iyong alok, pero hindi ko ito kailangan. Nakita ito ni Yuan Kongya at may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at sinabi, hindi mo kailangan magmadaling tumanggi. Sabihin mo lang sa akin kapag nakapagpasya ka na. Sana'y hindi mo palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagdasal si Yuan Kongya ng taimtim habang nakapikit. Samantala, sa pinangyarihan ng labanan, mabilis na umigting ang laban. Si Xiao Honglian ay nagingit-ngit at kinausap si Bian Jianwu, nag-uulat, baka hindi na kami magtagal. Kumusta na kayo dyan? Malamig na sagot ni Bian Jianwu, malapit na naming makita ang Zombie King. Magtiis lang kayo ng kaunti pa. Hindi nila alam, nanonood pa lang ang kanilang pangkat ng pagsisiyasat mula sa labas. Mabuti na lang at maraming bala si Jiangyi at ang kanyang grupo. Halos naubos na ang mga zombie na may tansong baluti. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako, bulong ni Jiangyi sa sarili, habang pinapanood sina Liang Yu at ang iba pa na naglalaban ng matindi. Iwan ko na sa inyo ang ibang maliliit na zombie. Sa niebe, epektibo ang crowd control ni Xu Chongli. Kahit na hindi ganoon kalakas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, sa kakayahan sa kontrol, mas higit pa siya kaysa kay Wei Dinghai. Kinokontrol ni Xu Chongli ang galaw ng mga zombie, habang sina Uncle Wu at Liang Yu ang nagwawala sa pagpatay. Sa ganitong paraan, matapos ang halos kalahating oras ng matinding labanan, nagsimula nang lumapit sa katedral ang hukbo ng zombie, at pati ang mga karaniwang tagasunod ng Snow Worship Sect ay sumali na rin sa laban. Biglang nagsimulang maghukay sa niebe ang dambuhalang mga daga, hindi inaasahang nasira ang depensa ng mga kakampi at walang pinipiling umatake sa mga tagasunod ng Snow Worship Sect. Sunod-sunod na narinig ang mga sigaw, pero si Xiao Honglian at ang iba pa ay wala ng oras para alalahanin ito. Kahit si Shen Yishen ay hayagang binaliwala ito at ang tanging nasabi ay, bumalik na kayo sa banal na kaharian upang maglingkod sa Diyos ng niebe. Si Jiangyi, na nasa itaas ng bubong, ay hindi mapakali habang pinapanood ang nangyayari, lalo na't nasa loob pa ng simbahan si Zokir. Iniisip ito, inilabas ni Jiangyi ang kanyang sniper rifle upang simulan ang pagpatay sa mga zombie na lumilitaw sa paligid ng simbahan, ngunit patuloy pa rin sa pagdami ang mga zombie. Pagod na, muling nakipag-ugnayan si Xiao Honglian kay Bian Jianwu, sumisigaw sa communicator, sabi mo, magtiis lang ng kalahating oras, pero halos isang oras na. Nakikita kong patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga zombie, talagang inaasikaso niyo ba ang Zombie King? Matamlay pa ring sumagot si Bian Jianwu, malakas din ang presyon mula sa mga zombie sa ilalim ng lupa, tiis pa ng mga 10 minuto. Agad na nag-utos si Xiao Honglian, lahat, ituon ang lahat ng apoy sa simbahan, at kung kinakailangan, iwan na ang ibang tagasunod ng Snow Worship Sect. Nang lumiit ang linya ng depensa, bumaba ng husto ang presyon sa mga kakampi. Maaaring sabihin na mula pa sa simula, wala talagang balak si Bian Jianwu na protektahan ang mga taong ito, ginagamit lamang sila bilang pain. Nagsimula ng mag-ingay sa iba't ibang bahagi ng Snow Worship Sect ang mga sigaw. Nang sa wakas ay akala ni Jiangyi na makakapahinga na siya, biglang umungol ng babala si Huahua, lumaki ng mabilis, at inilagay si Jiangyi sa likuran nito bilang proteksyon. Nagulat si Jiangyi, kahit hindi pa niya alam ang nangyayari. Alam niya na kapag ganito ang reaksyon ni Huahua, may paparating na panganib. Pagtingin niya sa itaas, agad siyang pinagpawisan ng malamig. Sa dilim, biglang sumulpot ang dose-dosenang lumilipad na mga zombie na may tansong baluti. Walang pasabi, umungol si Huahua at biglang sumalakay, kinagat ang isa sa mga ito. Samantala, ang mga natitirang lumilipad na zombie ay biglang sumugod kay Jiangyi.
Sa kritikal na sandali, agad na pinagana ni Jiang Yi ang Dimensional Gate, hinigop ang dalawang lumilipad na zombie. Ang iba pang mga zombie, nang makita ito, ay nagsimulang umikot sa ere. Sa pagharap sa multi-direksyong atake ng mga lumilipad na zombie, may mga blind spot pa rin sa depensa ng mga gate ni Jiang Yi. Ngunit, kung talagang nasa panganib, maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihang kamuy upang pabagsakin sila. Kung hindi niya kaya, pwede siyang gumamit ng Dimensional Gate para tumakas, na hindi naman kahiya-hiya. Nang makita ng mga lumilipad na zombie na hindi nila matalo si Jiang Yi, bigla silang tumarget sa mga tropa sa lupa, at biglang sumugod pababa sa mga kakampi. Agad na kinuha ni Jiang Yi ang komunikasyon at sumigaw, may grupo ng lumilipad na mga zombie na may tansong baluti sa ere. Lahat, mag-ingat! Nabigla ang tatlong nakarinig, anong nangyayari? May lumilipad na zombie na may tansong baluti. Pero bago pa sila makapagtaka, ang hukbo ng mga lumilipad na zombie ay nakarating na sa kanila. Walang pinagkaiba ang lakas ng lumilipad na zombie sa mga zombie na may tansong baluti, isang hampas lang ay hati agad ang isang sundalo. Nang makita ito, nagwala si Xingqian, iwiniwas-iwas ang kanyang higanting palakol sa mga paparating na zombie. Mula sa itaas, napasinghap si Jiang Yi. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga zombie mula sa malayo, hindi bababa sa 100,000 pa. Wala silang tsansang manalo hanggat hindi napapatay ni Bian Jianwu ang Zombie King. Kung hindi, makakapagtagal lang sila ng kalahating oras pa bago maging impyerno ang lugar na ito. Iniisip ito, agad na ipinabatid ni Jiang Yi sa kanyang grupo, lumaban kayo habang umatras, dapat tayong handang lumikas anumang oras. Ngunit ang pangunahing prioridad ay iligtas si Zokir mula sa simbahan. Habang iniisip niya ito, biglang napansin ni Jiang Yi na may dalawang lumilipad na zombie na nakapasok sa simbahan sa pamamagitan ng bintana. Wala nang oras para mag-isip si Jiang Yi, agad niyang binuksan ang double gates papunta sa bubong ng simbahan. Mula sa distansyang ito, kailangan ni Jiang Yi na dumaan ng 2 beses para makapasok sa loob ng simbahan. Pagbukas niya muli ng double gates, biglang lumabas ang mga zombie na may tansong baluti mula sa simbahan, parang tinulak palabas. Sa loob lamang ng ilang segundo, 2 sa mga zombie ang napatay. Mukhang mayroong bihasang mandirigma sa loob ng simbahan, kaya pansamantalang ligtas si Zokir. Sa susunod na segundo, binuksan ni Jiang Yi ang double gates papunta sa loob ng simbahan. Agad niyang nakita si Zokir, nakayakap sa isang medical kit, at agad na tumakbo papunta sa kanya, niyakap siya at sinabing, ayos lang, nandito na ako, huwag kang matakot. Nagulat si Yuan Kongya nang makita si Jiang Yi na biglang lumitaw, ngunit naintindihan din niya na dahil sa kapangyarihan ni Jiang Yi na kontrolin ang espasyo, ang paglitaw na yon ay hindi na nakakagulat. Tumingin si Zokir kay Jiang Yi nang may kaba at nagtanong, hindi ba natin ipagpapatuloy ang depensa? Biglang nakapasok ang ilang zombie sa simbahan, sumugod at nagwala. Nang makita ito, hindi na nagdalawang isip si Jiang Yi, binuksan niya ang double gates at hinila palabas si Zokir. Dinala ni Jiang Yi si Zokir sa bubong, kung saan halos naging impyerno na ang paligid. Parami ng parami ang mga zombie at dambuhalang mga daga na sumisira sa depensa, at tanging ang pangunahing puwersa ng ilang makapangyarihang grupo ang nagtatangkang pigilan ang pagdagsa ng lahat. Ang mga lumilipad na zombie na naghahanda sanang umatake ay napawi na lahat ni Huahua. Nang makita ni Huahua na bumalik si Jiang Yi sa bubong, tumalon ito agad sa tabi niya. Sa sandaling iyon, nagulat si Zokir nang mapansin na kahit napatay lahat ng lumilipad na zombie ni Huahua, hindi nito kinain ang mga ulo ng mga ito. Napansin din ni Jiang Yi ang nangyayari. Mukhang wala namang espesyal na kakayahan ang mga lumilipad na zombie na ito, kaya hindi ito inabsorb ni Huahua sa pamamagitan ng pagkain ng ulo nila. Mukhang espesyal na ginawa lamang sila bilang mga pandigma. Habang pinapanood ni Zokir ang mga zombie na parang alon na lumalapit sa kanila, nagtanong siya kay Jiang Yi nang may kaba, ano na ang gagawin natin? Lumingon si Jiang Yi sa paligid, nakikita niyang patuloy pa ring nakikipaglaban ng matindi si Xiao Honglian at ang kanyang mga elite na tropa. Kahit na kaya ni Wei Dinghai na limitahan ang galaw ng mga zombie, sobrang dami na ng mga ito. Kahit ang mataas na moral ng Xingqian Corps, habang nauubos ang kanilang lakas, ay humihina rin ang kanilang kakayahan sa labanan. Sinabi ni Jiang Yi sa kanyang grupo sa team voice chat, maging handa anumang oras. Ilalabas ko kayong lahat dito kapag tuluyan ng bumagsak ang mga kakampi. Sa puntong iyon, hingal na sumigaw si Xu Chongli, Kuya Jiang Yi, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya.
Agad na nahanap ni Jiang Yi ang kinaroroonan ni Xu Chongli at mabilis na inutusan si Huahua, sunduin mo si Xu Chongli. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Huahua mula sa mataas na gusali, tinahak ang hukbo ng mga zombie na parang bulldozer, at mabilis na nakarating kay Xu Chongli. Isinakay ni Huahua sa likod si Xu Chongli at sa ilang talon lamang, nakabalik sila sa bubong. Sa puntong ito, nanginginig pa si Xu Chongli. Walang balak si Jiang Yi na manood na lang, nang itatapon na niya ang granada mula sa ibang dimensyon. Napansin niya na parang may kakaibang nangyayari sa mga zombie sa larangan ng labanan. Bigla na lang, tumigil ang mga zombie sa kanilang pag-atake, parang mga laruan na biglang nawala ng baterya, at agad na nawala ang kanilang target. Sa sumunod na segundo, parang nakatanggap ng utos, bigla silang tumakbo pabalik sa direksyong pinanggalingan nila. Agad na ipinakita ni Xiao Honglian ang isang masayang ekspresyon, tila ba nakita na niya ang tagpong ito ilang araw na ang nakalilipas. Malamang na natunton na ni Bian Jianwu ang Zombie King at naramdaman nito ang banta ng kamatayan. Nagsimulang magdiwang at magtalon sa tuwa ang lahat sa pinangyarihan ng labanan, lalo na ang mga tagasunod ng Snow Worship Sect, na puno ng galak dahil nakaligtas sa isang malaking sakuna. Sa kabila ng malaking sakripisyo, nanalo ang pinagsamang puwersa sa labanang ito para ipagtanggol ang sangkatauhan. Sa mahigit 500 miyembro ng Snow Worship Sect, ilan na lamang ang natira, at higit sa 80% ang nasawi mula sa iba pang puwersa. Tanging sina Jiang Yi at ilan pang mga kasama ang hindi nasaktan. Habang pinapanood ni Jiang Yi ang mga natitirang nakaligtas na nagdiwang, naramdaman niya ang matinding emosyon. Niyakap niya si Zokir at mahinahong sinabi, tapos na ang lahat. Sa pagkakataong ito, dumating sina Uncle Vu at Liang Yu sa itaas ng bubong at nagsabi, napakaswerte natin na nakaligtas sa kabila ng trahedya. Tumingin si Jiang Yi mula sa bubong pababa sa buong pinangyarihan ng digmaan. Matapos ang labanang ito, lubos na nasira ang Heavenly Sea City. Ang pagkawala ng lakas ng labanan ng mga pangunahing puwersa ay hindi matatawaran. Para kay Jiang Yi, ito ay mabuting bagay dahil wala silang gaanong nawala sa labang ito. Habang nagpapasalamat, biglang narinig ni Jiang Yi ang boses ni Zokir, mahal kong Jiang Yi, kailangan ko bang tingnan kung may sugat ka? Habang sinasabi ito, sinimulan niyang kapain ang damit ni Jiang Yi. Nakita ni Jiang Yi ang cute at maamong si Zokir, at paulit-ulit na sinabing, ayos lang ako, ayos lang ako. Tinanong din ni Zokir ang iba at karamihan sa kanila ay ligtas. Kinuha ni Zokir ang kanyang medical kit at, habang tinitingnan ang mga sugatang sundalo, nagtanong, pwede ba akong maggamot? Hindi tumanggi si Jiang Yi. Pumunta si Zokir sa pinangyarihan ng digmaan, hinanap ang mga sugatan, at sinimulang bigyan ng iniksyon at gamutin ang mga ito gamit ang kanyang mga propesyonal na teknika. Ang ilan sa mga sundalo ay naiyak pa sa tagpong ito, hindi na nila naramdaman ang init ng kapwa-tao ng matagal na panahon. Matapos niyang gamutin ang mga sundalo, napabuntong hininga si Zokir ng malalim. Ang iba't ibang puwersa ay nagsimula ring mamahagi ng kanilang mga supply. Sa sandaling iyon, pinamunuan ni Yuan Kongya ang mga nakaligtas palabas ng simbahan. Malungkot niyang tinignan ang lahat at pagkatapos ay nagsabi sa kanyang mga tauhan, tulungan niyo sila, lahat sila ay mga dakilang mandirigma. Kasama ng mga nakaligtas ay ang mag-asawang sina Li Jin. Tumingin si Li Jin sa pinangyarihan ng digmaan at naglabas ng malalim na buntong hininga. Marami sa mga ito ang mga kapitbahay na dinala ko rito, sobrang tiwala nila sa akin, pero ganito ang kinalabasan. Ang kanyang mukha ay ipinakita ang puot sa sarili. Pinakalma siya ng kanyang asawa, hindi mo kasalanan ito, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Sa ganitong panahon ng apokalips, ang mabuhay ng isang araw pa ay isang biyaya. Hindi mo kasalanan ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Bian Jianwu at ang kanyang pangkat sa Snow Worship Sect. Ang lahat ng anim ay mukhang sugatan sa iba't ibang antas, sinusuportahan ni Baili Changqing si Wudi, na karaniwang mapagmataas at sobrang kumpiyansa pero ngayoy mukhang nanghihina, at ang kanang braso ni Kong Sheng ay mukhang pilipit. Ngunit ang kanilang mga mukha ay may ngiti ng tagumpay, malinaw na nagtagumpay sila, ngunit ipinakita rin na hindi gaanong magaan ang pressure na naranasan nila kumpara rito. Agad na lumapit si Jiang Yi at nagtanong, lahat ba ng Zombie King ay napatay? Si Bian Jianwu ay malamig pa ring sumagot, 5 Zombie King, lahat ay napatay. Nasa truck ngayon ang kanilang mga katawan. Pagkarinig nito, lahat ng naroroon ay napabuntong hininga ng malalim. Sa sandaling iyon, inilabas ni Jiang Yi ang 2 pakete ng pagkain mula sa alternate space at, habang nakangiti, inabot kay Bian Jianwu, espesyal na pagkain ito na gawa ng mga mutant.
Makakatulong ito sa mabilis na pagbangon ng kanilang pisikal at mental na kalagayan. Napakabisa nito. Nang marinig ito, ipinakita ni Bian Jianwu ang bahagyang ngiti. Agad niyang kinuha ang pagkain at tumugon, mukhang may mga mahusay kang mutant sa pangkat mo, naiinggit ako. Ang masakit na tagumpay na ito ay nagdala kay Jiang Yi ng pinakamalaking pakinabang. Ang ibang mga puwersa ay nagkaroon ng higit sa 80% ng mga nasawi, ngunit ang pangkat ni Jiang Yi ay kaunting bala lang ang naubos, halos walang iba pang nawala. At ang mga bala ay hindi bihirang kalakal para kay Jiang Yi, may sarili siyang workshop, at hanggat nakakahanap siya ng sapat na materyales, tuloy-tuloy siyang masusuplayan ni Lu Kairen. Kaya't nagsimula ng ipakita ng mga pangunahing puwersa ang kanilang kagandahang loob kay Jiang Yi. Si Xiao Honglian ang unang lumapit, iniabot ang kamay ng pakikipagkaibigan at nagsabing, Jiang Yi, kahit na may mga hindi magagandang nangyari noon. Matapos tayong lumaban ng magkasama ngayon, maaari ba tayong maging magkaibigan mula ngayon? Napakalupit ng digmaan para sa lahat, hindi natin kaya ito. Kung sakaling kailanganin mo ako, huwag kang mag-atubiling lumapit. Dahil mahal din ni Jiang Yi ang kapayapaan, nang makita niyang iniaabot ni Xiao Honglian ang kamay, hindi siya tumanggi at mumiti, bilang isang babaeng pinuno ng puwersa. Labis kitang hinahangaan. Sa totoo lang, ang galing ng pamumuno ni Xiao Honglian sa labanan at ang tapang niya sa pakikipaglaban ay talagang nag-iwan ng malalim na impresyon kay Jiang Yi. Dahil sa pag-usisa, nagtanong si Jiang Yi, nagsanay ka ba dati? Napansin ko na mahusay ang iyong mga kasanayan sa organisasyon at ang iyong pisikal na kakayahan. Ngumiti si Xiao Honglian ng bahagya, bago mag-apocalypse, isa akong investigador sa kriminal na pulisya ng Heavenly Sea City Police Department. Agad na nagbigay ng thumbs up si Jiang Yi, isang tunay na babaeng bayani. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Jiang Yi, ibig bang sabihin ay may impormasyon ka sa bawat isa sa amin? Mabilis na tumugon si Xiao Honglian, pero hanggang bago ang apocalypse lamang. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at umalis sa lugar. Habang pinapanood siyang lumayo, biglang naisip ni Jiang Yi na magiging maganda kung matutulungan siya ni Xiao Honglian na magsiyasat tungkol kay Yuan Kongya. Biglang, may kamay na sumampa sa balikat ni Jiang Yi. Instinktibong tinangka ni Jiang Yi na baliin ang kamay ni Wei Dinghai gamit ang isang martial arts move. Kitang-kita naman ang intensyon ni Wei Dinghai, agad siyang nagbigay ng papuri kay Jiang Yi na tila natural na talento at natamo ng maaga, hindi na siya tumigil sa pagpuri. Pagkatapos, medyo misteryosong nagtanong, Jiang Yi, interesado ka bang pumalaot? Maaari kitang dalhin upang maranasan ang malawak na mundo sa labas ng dagat kapag libre ka. Agad na naisip ni Jiang Yi ang malawak na karagatan, naramdaman ang pagkasabik, ngunit bigla niyang naalala ang mga mapanganib at nakakatakot na nilalang sa kalaliman ng dagat, at nayanig siya, mukhang pas muna ako, baka pwedeng padalhan mo na lang ako ng seafood. Nang makita ito, tumawa si Wei Dinghai at sinabi, walang problema. Sa susunod na pumalaot ako, dadalhan kita ng sariwang seafood. Sa pagkarinig nito, hindi napigilan ni Jiang Yi ang magtanong, marami rin kayong nawalang tao ngayon, plano niyo pa bang pumalaot? Malungkot nang umiti si Wei Dinghai, marami kaming nawalan ng mga mandirigma, pero buti na lang at mayroon pa kaming mga profesional na tauhan, kaya ang pagpalaot ay hindi magiging problema. Pagkasabi nito, nagpaalam na rin si Wei Dinghai kay Jiang Yi. Sa puntong ito, hindi maiwasan ni Jiang Yi na isipin, lahat ay nagpapakita ng kabutihan sa akin, hindi ko alam kung ito ay biyaya o sumpa. Gayunpaman, pagkatapos ng matinding laban na ito, naramdaman ni Jiang Yi na lalo niyang dapat pahalagahan ang mga tao sa paligid niya. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.